Magandang hapon po. Welcome po muli sa ating pong Rema Pills tuwing 4 PM po ng hapon. Dito po sa ating live sa FB page po ng Rema Pills. So ngayon po tayo po ay muli mag-aaral po tayo ng salita po ng Diyos. At kayo po ay binabati ko po ng Happy New Year ang bawat isa po sa atin. Have a blessed year po sa buhay ng bawat isa po sa atin. At may gusto lang po akong i-share po sa inyo. At ito pong gusto kong ibahagi po sa inyo ay gusto ng Diyos na mangyari po sa atin ngayong taon. Ito po na pag-aaralan po natin sa hapong ito. Alam ko po lahat po tayo ay nag-celebrate ng New Year. Kasama po yung mga pamilya po natin. Yung iba medyo malayo sa pamilya. Pero nandun pa rin po na sinelebrate natin yung pagpasok po ng 2024. Amen po, lahat po tayo ay nasiyahan, lahat tayo ay natuwa. At ngayon po tayo po ay may gustong talakayin, sabihin ang Diyos po sa atin. Kasi lahat po tayo nung 2023, marami po tayong pinagdaanan, marami tayong pagsubok na pinagdaanan at kanya-kanya pong struggle ang bawat isa po sa atin dito. May mga panahon na tayo po ay malungkot, may mga panahon na tayo po ay dumaraan sa mga pagsubok, may mga panahon na masaya, may mga panahon na hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa sitwasyon mo. At gustong ipaalala po sa atin ng Diyos na anuman yung nangyari nung time ng 2023, ang pinapaalala po sa atin ng Diyos, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen po, lagi natin ipinagpapasalamat yung buhay natin sa loob ng isang taon. Anuman yung dinaanan po natin, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ang Diyos ay lagi natin pong kasama. Amen po. At alam ko po, lahat po tayo, may kanya-kanya po tayong pinagdaanan ng 2023. At ang gustong iparating po sa atin ng Diyos, ngayong 2024, gustong iparating sa atin ng Diyos na mas marami pa tayong pagdadaanan, pero nag-expect po ang Diyos po sa atin na sa time na pinagdadaanan ka, yan ay magiging kalakasan mo, yan ay magiging testimony mo, at hindi lang po mga pagsubok ang gustong pagdaanan po na gustong iparating ng Diyos po sa atin, kundi maging pagpapala ng Diyos na darating po sa buhay po natin. Amen po. May gusto lang po akong i-share po sa inyo. Ang topic po natin dito po sa time na to, how to have a great year. How to have a great year. Ano ba ang gusto ng Diyos sa buhay natin ngayong taon? Ano yung pinakang the best na plano ng Diyos sa buong taon na mangyayari sa buhay natin ngayong 2024? Ano yung plano ng Diyos? Ano yung kaganapan ng Diyos? Siguro po sa ilang po sa atin dito, kayo po ay nag-fasting bago pumasok ang 2024. Dapat lang po para mas ating malaman kung ano po yung plano pa ng Diyos sa buhay po natin. Yes, may plano ng Diyos. Alam natin na maganda ang plano ng Diyos. Pero gusto po ng Panginoon specific na makita natin kung ano yung kagandahan ng plano pa ng Diyos sa buhay natin. Amen po. And sabi niya po dito sa number 1, forget about what's behind, good or bad, and look forward to what lies ahead. Alam niyo po mga kapatid, lahat po tayo may mga nakaraan nung 2023 na mga bagay na hindi magagandang nangyari sa buhay po natin. Amen po. Maaaring iba sa atin dito dumaan ng kahirapan, maaaring sa atin dito dumaan ng sakit, maaaring sa atin dito maraming pinagdaanan na paghihirap nung tayo na siya ay nabuhay sa mundong ito. Alam niyo po, kung isipin po natin, lahat po tayo ay may mga pagsubok na binigay po sa atin ng Diyos. May ilan po na hindi nakayanan yung mga pagsubok kaya sila ay nawala sa paglilingkod. May ilan po sa atin dito na may mga pagsubok na kinaya po natin kung bakit tayo hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin po. Amen po. Kaya nga sabi po ng Biblia, forget about what's behind. Pangit man to o maganda. Alam niyo po, lahat po tayo may mga nakaraan na ang gusto ng Diyos, kalimutan mo yung mga nakaraang bagay na hindi maganda nangyari sa buhay mo noong time ng 2023. Kaya sabi niya, pagpasok mo ng 2024, ang gusto ng Diyos ay makuha mo yung bawat desire ng puso mo, yung mga panalangin mo, yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Mga kapatid, idiin natin sa buhay ng bawat isa po sa atin dito. Ngayong 2024, Lord, salamat sa kasaganahan. Salamat sa mga panalangin na ikaw ang tutugon, Panginoon.
may mga fail tayo na nangyari sa buhay natin. Gusto mo na mangyari na dumating yung time na pinanghinaan ka ng loob. Dahilan sa parang wala nangyayari sa ginagawa mo, parang hindi sinasagot ng Diyos yung prayer mo. Mga kapatid, huwag mong titigilan, huwag mong susukuan. Alam niyo po, bawat paggising mo ng umaga, lagi ka magpasalamat sa Panginoon. Lord, salamat kasi binigyan mo ko ng bagong buhay, binigyan mo ko ng bagong taon. Kaya alam niyo po, dito po sinasabi na Apostol Pablo sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Ang sabi niya po dito, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Amen po. Alam po natin yung storya po ni Apostol Pablo. Marami po siyang pinagdaanan at alam niya sarili niya hindi siya worth it na makapaglingkod sa Panginoon. Bakit? Isa siya sa mga persecutor ng mga Kristiyano that time. Pero pinili siya ng Diyos para parangalan ng Diyos. Pero bago siya piliin ng Diyos, ang sabi po kay Apostol Pablo ng Diyos, marami kang pagdadaanan na hirap dahilan sa pagsunod mo sa akin. Alam ni Apostol Pablo na marami siyang dadaanan. Pero sabi ni Apostol Pablo, kahit ano man yung mangyari sa akin, ano man yung sitwasyon na kakaharapin ko, gagawin ko kung ano yung tungkulin na pinagagawa sa akin ng Diyos. Ipapamukha pa rin sa atin ng kaaway yung mga nakaraan na hindi maganda nangyari sa buhay mo, sa buhay po natin. Yung mga pangit na nangyari sa buhay mo, babalik-balikan niya ng kaaway po sa buhay natin. Ibubulong niya sa'yo na hindi ka worth, ibubulong niya sa'yo, makasananan ka, ibubulong niya sa'yo, ang dami mong pagkukulang sa Panginoon. Pero laging sasabihin ng Diyos sa'yo, ikaw ay anak ko, ikaw ay mahal ko. Amen po. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi niya Apostol Pablo dito, hindi madali ka Apostol Pablo na kalimutan niya yung mga bagay na nangyari po sa kanya. Kasi po bakit po? Ang hirap po ng sitwasyon ng Apostol Pablo, may mga nakaraan siya na hindi maganda nangyari sa kanyang buhay. Pero sabi niya po sa Bible, pinipilit niyang kalimutan ang nakaraan at sinisikapan niyang hanapin, puntahan, i-forward yung buhay niya dun sa inaharap yung plano mismo ng Diyos. Amen po, kahit kailan po hindi ka i-condemn ng Panginoon sa mga pagkukulang mo, sa mga kasalanan na nagawa po natin. Once na lumapit ka, humingi ka ng tawad, patatawarin ka ng Diyos. Minsan ang kalaban natin, sarili po natin. Amen po. Minsan sinasabi natin, yes, hindi tayo worth it na makapaglingkod po sa Panginoon. Pero binigyan niya tayo ng kakayahan na makapaglingkod po tayo sa Kanya. Amen po. Pinatawad tayo ng Diyos, pinalaya tayo ng Diyos. Yan yung masasabi po natin unang taon ng 2024. Kahit ilang taon na lumipas, pinapaalala po sa atin ng Diyos na mahal niya tayo, mahalaga tayo sa Panginoon. Amen po. Alam niyo po si Pablo, lumalaban siya sa nakaraan niya. Lumalaban siya sa mga bagay na nangyari sa kanyang buhay. Lahat po tayo, kailangan po nating lumaban, kailangan po nating pagputihan pa yung paglilingkod. Kasi alam niyo po, kahit ilang beses tayo na naging masunurin, naging matapat sa Panginoon, aatake ang kaaway para tuksuin ka, atake ang kaaway para ipaalala sa iyo yung mga bagay na pangit na nangyari sa buhay mo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, pinipilit niya, sinisikap niyang kalimutan yung mga nakaraan na hindi maganda nangyari sa kanyang buhay. At sabi niya po dito, pinagsisikapan niya makamtan yung nasa inaharap. Ang tanong po sa atin dito, ano po ba yung nasa inaharap natin? Ano po yung gustong mangyari sa buhay po natin? Kasi alam niyo po mga kapatid, tayo mismo ang pipili ng inaharap na meron po tayo ngayon. Amen po. Kaya nga sabi na Apostol Pablo, kailangan maging masunurin tayo. Masunurin na sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi sa verse 14, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Ngayon, kaya ka nagpapatuloy sa Panginoon, kaya sinisikap mo makamtan yung plano, yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kasi gusto mo one day darating yung time, makakasama mo ang Diyos sa langit. Amen po. Kaya mga kapatid, simulan natin ng taon na to na punong-puno ng pagsunod sa Diyos, punong-puno ng kaligayahan ng pagsunod sa Panginoon, punong-puno ng hindi ka magdadoubt kundi magtitiwala ka sa Panginoon dahil alam mo ito ay kayang gawin ng Diyos. Ngayon po mga kapatid, kaya mga kapatid, yung mga nakaraan po natin na hindi maganda nangyari, sikapin natin kalimutan. Pilitin natin kalimutan. At alam ko po, gagawa pa rin ang kaaway ng way para ipaalala sa iyo yung mga bagay na nangyari sa buhay mo na hindi maganda. Kaya nga ang sinasabi po sa atin ng Diyos, ang sinasabi po na Apostol Pablo sa atin, sikapin mo. Sikapin mo. Kalimutan ang nakaraan.
at sikapin mo na puntahan yung hinaharap ng buhay mo ngayon. Gusto ng Diyos, pagpalain ka. Gusto ng Diyos, pasaganahin ka. Gusto ng Diyos, one day makilala ng pamilya mo si Jesus na nakilala mo. Amen po. Alam ko po, lahat po tayo, may mga nangyari sa atin 2023 na nag-fail tayo. Bawi tayo. Ayusin natin yung mga bagay na dapat po nating ayusin. It's time. Ito po yung gusto ng Diyos na mangyari po sa atin. Na magkaroon tayo ng taon na punong-puno ng kaligayahan dahil alam mo ang Diyos ay tumutugon sa bawat panalangin mo. Amen po. Nagkakaroon tayo ng saya kapag natatanggap natin yung pinagpipray natin. Amen po. Nakakatanggap tayo ng saya dahilan sa yung mga taong inilalapit mo sa Panginoon. Nandiyan na sila. Amen po. Kaya mga kapatid, wag po tayong susuko. Alam ko po, lahat po kayo ay maraming pinagdaanan ng time ng 2023. It's time ng 2024. May pagdadaanan ka. Pero, hindi ka naman iniwan ng Diyos eh. Hindi ka naman pinabayaan ng Diyos eh. Amen po. Kaya mga kapatid, sabi po na Apostol Pablo, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala sa pagkatawag sa akin ni Kristo. Mga kapatid, sa pagsunod mo sa Diyos, may gantimpala ka. Sa mga nakatanggap po dyan ng bonus, nakatanggap ng 13 month, nakatanggap ng blessing, ang saya mo na natanggap mo, tama po. Ang saya mo kahit hindi ganun kalaki yung binigay sa'yo, malaki, simple lang, ang saya mo kasi hindi naman mahalaga yung laki ng binibigay, ang masaya, yung tumatanggap ka. Amen? Kahit yung mga nagbibigay, ang saya nila na nagbibigay sila. Alam niyo po, mas masaya si Lord na nagbigay dahil natanggap mo yung gantimpalang gustong ibigay niya sa'yo. Amen? Amen po. Kaya mga kapatid, kung ano man po yung nangyayari sa ating sitwasyon natin, mahirap man, magaan man, malungkot man, mahirap man, masaya man, o kahit anong sitwasyon ng buhay mo, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Amen po. Dahil lahat na nangyayari sa buhay po natin, ang Diyos ay laging may dahilan. Amen? Laging may dahilan ang Diyos. Kaya nga yung mga man of God noong unang panahon marami silang pinagdaanan. May ilan na wala, hindi nakuha yung pagpapala ng Diyos. May ilan na nagpatuloy na nakuha yung pagpapala ng Diyos. I pray po na isa tayo doon sa nagpatuloy at nakuha yung blessing ng Panginoon. Amen po. Hindi lang naman po yung kayamanan yung kailangan natin na blessing, kundi spiritual health, spiritual na buhay natin ay malusog, maging yung physical po natin. Yan po ay pagpapala na. Malusog yung pamilya mo, maayos yung kalagayan ng pamilya mo, maayos yung kalagayan ng simbahan. Alam ko po, marami pa tayong pagdadaanan. Pero ang pangako ng Diyos, sasamahan niya tayo. Marami na tayong taon na pinalagpas, na lumipas, at alam mong hindi ka pinabayaan ng Diyos. Amen po. Ulitin ko po sa inyo, sa lahat na nangyari sa buhay po natin, lagi mong isipin, may dahilan ang Diyos. At gusto niya masalo pa tayong pagpalain, gusto niya masalo pang lumawag, umunlad ang buhay po natin. Amen po. Simulan po natin ang taon na to na punong-puno ng pagpapala ng Diyos sa buhay po natin. Kaya kung may katabi ka man, kung may kasama ka man, o kaya sa sarili mo, pakisabi, maging matapat at maging masunurin tayo sa Panginoon. Kasi sabi ng Bible, kung magiging matapat ka, kung magiging masunurin ka, ang pagpapala ay darating sa buhay mo. Amen po. Alam niyo po, ang saya ng buhay natin kapag nasunod natin yung pinagagawa ng Diyos. Amen. May ilan sa atin na kapag hindi natin nagawa yung tungkulin ng pinagagawa ng Diyos, nalungkot natin. Para may something na may kulang. Amen? Kaya nga po, kung nagkulang man tayo ng year 2023, bawi tayo ng year 2024 at pagsikapan pa natin na mas mapalapit sa puso ng Panginoon. Lagi sinasabi sa atin ni Pastor Boy, kung ano yung tibok ng puso ng Panginoon, maging tibok ng puso po natin. Amen po? At yun ang po gusto ko may bahagi po sa inyo. Darating yung time, matatanggap mo yung gantimpala na gustong ibigay ng Diyos sa'yo. Maging matapat ka lang, maging masunurin ka lang. Hindi lang gantimpala sa langit, maging gantimpala dito po sa lupa. Amen po. So, yun lang po. Marami pong salamat sa inyo at tayo po ay mananahin. Pero marami pong salamat sa oras na to dahil patuloy mo kaming pinapalalahanan sa mga pangako mo, sa mga salita mo.
Thank you, Lord, dahil patuloy na pupunuin mo ng pagpapala ang pagpasok na to ng year 2024. Ngayong January 1 hanggang December muli. Salamat, Lord. Alam namin, Panginoon, na sa lahat ng taon, sa lahat ng araw, buwan, linggo, ikaw ay kasama namin na hindi kami pinabayaan, Panginoon. Kaya, Lord, nagpapasalamat po kami sa iyo dahil patuloy ng salita mo ay nagbibigay ng reminders sa buhay ng bawat isa po sa amin. At naman yung mga nakaraan na nangyari sa buhay namin noong 2023, Panginoon, kalimutan namin na ito at pagsikapan namin yung mga bagay na nasa hinaharap. O Diyos, Espiritu ng pagmamahalan, Espiritu ng pagkakaisa, at ang Espiritu, Panginoon, ng pagkakaintindihan, yung malasakit sa isa't isa. Salamat, Panginoon, sa oras na to. Patuloy na pagpalain mo, mga kapatiran ko. Pinupuri ka namin dinalakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po, marami pong salamat sa inyo. And muli po, God bless and Happy New Year po sa inyo pong lahat.